Magandang araw sa ating lahat. Ngayon may gagawin po akong muli na drop ceiling dito sa may tapat nitong bar counter. Ang drop ceiling na po yan ay may kasamang cove paligid niya. Tapos nakadikit doon sa uling. And then yung ilalagay kong mga ilaw, itong mga modern chandelier drop light ay may kasama ng LED bulb sa mga accessories niya, itong wire niya, tsaka itong kahoy niya na dito ilalagay mamaya. Ayan po. Tapos yung tatlo na po yan sa taas, ganyan din po yung pagitan nila mamaya pag naikabit ko na. Ayan po. Tapos ang una kong gagawin muna ay susukat ako gamit nitong plumb bob or hulog level. Ito po. Para makuha ko yung center niya sa taas, pababa, para hindi siya tabingi. Okay mga ka-DIY, sisimulan ko munang susukatin sa taas hanggang sa baba para makuha ko yung tapat nitong bar counter. Ngayon, nalagyan ko na siya ng pananda ko kung saan ko siya tatapat mamaya. Ito po yun. May marking na siya. Ayan po. Sa kabila. Tatapat ko lang sa taas kung saan yung katapat niya sa taas para pantay. Okay mga ka-DIY. Let's go! Ayan po mga ka-DIY, nilagyan ko siya ng 3 bracing sa loob para po hindi siya mauga-uga, ganyan. Para paglagay ko ng hardiplex po, mamaya pag takip ko ganyan, ang lapad ng hardiplex ay 61 cm lapad po niya. Tapos ang haba niya po yan 142 cm. Pag nilagay po natin yung hardiplex na yan, mas lalo siyang titigas mamaya yung pinaka-drop niya doon sa taas. Kasi i-rebit natin yung takip niya dito, mas doble yung tibay niya mamaya. Okay mga ka-DIY, isusukat muna natin yung pantakip dyan. Let's go! Bali yung mga dulo niyan mga ka-DIY, yan, ay wala na pong brace yan sa kabila. Kaya ang mangyayari ngayon, pag nailagay ko na yung wall angle nila, bawat kilid, ayan, kabilaan, tapos may drop na naman siya ng sanipa. Nasa 8 cm yung lapad niya mamaya.
Tapos lalagyan natin uli ng walanggel. And then yung pinakalob niya mamaya mga ka-DIY ay lalagyan natin siya ng metal paring ganyan, dulo-dulo, mga 4 para yung dito sa dulo nito ay may tibay siya mamaya pag nilagay uli natin yung ganitong kalaki uli na Hardiflex kasi mabigat na po yan. Ayan mga ka-DIY, natapos ko nang inasimbol yung mga brace niya at saka sanipa. Yan, kabilaan na po yan at saka dito sa harapan, sanipa. Bali po yung isi-share ko mga ka-DIY, yung pinakamataas niya ay napapansin nyo, meron siyang another na brace. Yan po ay metal paring. Kasi po yung gilid ditong mga sanipa natin ay meron ng mga ito, walanggel. Ito yung sanipa natin. Ito may angle na po sa taas. Bago kinabit natin tong Hardiflex. Then, another walanggel na naman po dito sa silong niya. Ayan. Para po pag kinabit natin yung panibagong Hardiflex sa silong ay may kakabitan natin ng Hardiflex at saka yung blend ribs niya sa gilid. Ayan. Kabilaan po yan. May mga walanggel. Yan para matibay po yung sanipa at saka kakapitan ng mga brace na metal paring. Ayan po. Ayan mga ka-DIY. Tapos yung sa pinakababa ay nag-add uli ako ng panibagong brace na metal paring uli. Dito sa tapat niya magkatapat kasi pinakadulo to para may kakapitan na blind rivets mamaya yung pinakadulo dito. Dito sa kabila ay hindi na po kailangan dahil may walanggel na siyang nakaabang kaya hindi ko na sinalagyan ng metal paring. Dito na lang sa tapat ng mga wiring yung 3 para yung kabitan ng base ng modern chandelier natin ay matibay yung pagkakapitan niya dahil may metal paring. Kaya mas maganda yung may matamaan siya ng metal. Ayan. Para hindi na tayo mag-alala na masisira siya dahil ito ay pang matagalan na yan. Pwede mo siyang i-screw o kaya yung blind rivets ang gamitin mo dahil may metal paring na. Ayan mga ka-DIY. Tatapusin ko na muna uli yung pinakasilong niya para maikabit ko na yung modern chandelier natin. Makikita natin yung kabuuan. And then plus doon sa pinaka-cube niya paikot ay lalagyan ko siya ng strip light para may background sa taas. Yan mga ka-DIY. Para magandang design niya mamaya pag natapos yan. Okay po. Ayan mga ka-DIY. Tapos ko na po siyang na-install yung mga ilaw at saka yung strip light niya doon sa cube light. Kaikot po din yun. Ayan po mga ka-DIY. Sana nagustuhan niyo yung design na nagawa ko dito sa tapat ng counter bar. Tapos, ayan po, kung gaano siya kalapad yung itong top nito, ay ganon din yung sa side at ganon din dito sa taas niya. At saka yung dito sa gilid niya mga ka-DIY ay kalahati nito ay poste yan. Kaya napansin nyo ay nilapad ko na rin siya para ganito sa top. Ang ginawa ko mga ka-DIY ay nilagyan ko siya ng kalahati ng metal frame para magkaroon na siya ng framing sa loob. Para na sa ganon, matibay yung ilalatag nating Hardiflex na malapad. Kaya yung side po dito, napapansin nyo ay black screw yung ginamit ko.
Ayan po, black screw tsaka yung tox na plastic sa loob. Ayan. Pero dito sa kabila ay blind rivets na po yan dahil metal paring po ang naka-install dyan na framing. Ayan. Tapos napapansin yung mga ka-DIY nandun yung convenient outlet dahil yung strip light na kinabit ko ay ginagamitan siya ng adapter ng charger. Kaya yung control niyan dito na rin po sa switch. Pag switch on natin, umilaw yung tatlong ilaw, sabay na rin po yung cob light natin. Nang sa ganun, hindi na tayo aakyat para tanggalin yung plug doon sa taas. Hindi na tayo mahirapan. Kaya naisip ko dito na ako mag-control sa switch. Ayan. I-try natin mga ka-DIY, switch on. Ayan po. Ayan. Sabay na rin po umilaw yung cob light natin. Ayan. Kaikot. Hanggang dito sa kabila. Ayan po. Bale yung cob light po natin ay may setting siya o kaya mode. Ayan po. Ito po yung mode niya kung saan yung gusto nating i-select. Ayan po. I-try natin tong W, white po yan. Pero ang lumalabas niyan ay cool white. Ayan po, ayan o. Tapos, pwede natin siyang i-select ng strobe. Ayan po. Strobe naman para mag-ano yung mga light niya. Ayan po. Kung gusto nating ilaw lang gagana ng mga ka-DIY, dito na tayo mag-control ng ilaw sa cob light. Kasi pag switch off natin doon, ma-off din yung ilaw. Kaya ito po yung control ng cob light. Dito na tayo mag-control para may off natin. Ayan o. Ayan po, naka-off na yung cob light natin. Pero yung tatlong ilaw LED natin ay still na naka-light po yan. Ayan po. Ayan. Ayan. Tapos kung gusto nating i-switch on yung cob light natin, dito na tayo mag-control sa remote niya. On natin po. Ayan mga ka-DIY, naka-on na. Ayan. At saka mga ka-DIY, ay kayo na pong bahala mag-design kung dagdagan nyo pa siya ng paglagay ng display dito. Nasa sa inyo na yun mga ka-DIY. Yung design ko ay plain po siya. Ayan po. Kayo nang mag-design mga ka-DIY. At least nakapag-share po ako kung ano yung nai-share kong design po para mapanood nyo yung ginawa ko. Ayan po. Maraming salamat mga ka-DIY sa panonood.